Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000 bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Kumanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay pinaglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw ay kapistahan ng pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus doon sa bundok ng Tabor sa Galilea. Si Jesus at ang kanyang mga alagad noon ay papunta na sa Jerusalem. Nababalitaan na nila ang oposisyon na bumubuo laban kay Jesus. At siya mismo ay nagsasalita na tungkol sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan. Medyo mababa na ang moral ng mga alagad ni Jesus. Dinala ni Jesus ang kilalang leaders ng grupo doon sa bundok ng Tabor. Ang mga ito ay sina Pedro, Santiago at Juan. Doon nagdasal si Jesus at habang siya ay nagdarasal, nagbago ang kanyang anyo. Nagningning ng tulad ng araw ang kanyang mukha at damit at nagpakitang kasama niya si Moises at si Elias na pinag-uusapan ang mangyayari sa kanya sa Jerusalem. May dumating na ulap at mula doon ay may salitang narinig sila na sinasabi, "Ito ang aking kinalulugdang anak, pakinggan niyo siya." Kakaiba ang karanasang ito ng pagkalipas ng higit ng 40 taon na alaala pa ito ni Pedro. Sa kanyang liham na ating narinig ngayon, sinabi niya na ang mensahe niya ay hindi katang-isip lamang. Ito ay totoong nangyari. Sila ay ang mga saksi ng mga bagay na naranasan nila. Sila mismo ay nakarinig ng tinig na galing sa ulap na nagsabi, "Ito ang kinalulugdan kong anak." Kaya ang kanilang mensahe ay maaasahan. Dapat itong tanggapin at pakinggan ng mga tao kasi habang nasa kadiliman pa sila ng walang katiyakan sa mundong ito, ang mensahe ay nagsisilbing maliit na liwanag tulad ng lampara hanggang dumating ang bukang liwayway ng kaligtasan. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay nagsilbing pampalakas ng loob sa mga alagad sa mga mangyayari kay Jesus sa Jerusalem.
Pinatikim sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Pinasilip sila sa kaluwalhatiang ito upang pagdating ng kanyang kahirapan, maalaala nila ng kaluwalhatian na darating pagkatapos ng kahirapan. Ang pag-uusap ni Jesus kay Moises at kay Elias ang nagpapakita na ang mangyayari sa Jerusalem ay naaayon sa plano ng Diyos na nakasulat sa kautusan, kaya si Moises, at sa mga propeta, kaya nga si Elias. Kailangan natin ng mga kaunting paalaalang ito upang sa panahon ng kadiliman, mayroon tayong kaunting liwanag na matatanaw. Ang liwanag ng kaluwalhatian ay kailangan natin kapag tayo nasa dilim ng pagsubok at ng mga problema. Kung madilim, kailangan natin ng flashlight o ng liwanag ng kandila man lang upang hindi tayo matumba at malihis ng landas. Yan ang liwanag ng pananampalataya na binibigay sa atin. Sa kaluwalhatian ng langit, hindi na natin kailangan ng liwanag ng pananampalataya. Pagdating ng umaga, hindi na natin kailangan ng flashlight o ng kandila. Salamat sa mga liwanag ng iyong ipinapadama sa amin sa aming paglalakbay sa buhay na ito, Panginoon. Hindi po ninyo pinababayaan kami, Panginoon. Ituon po sana namin ang aming pansin sa iyo lamang at sa iyong salita sa amin. Makinig at sumunod kami sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.